Mga ka-farmers, magandang umaga sa inyo at welcome back dito sa ating channel. So ngayong araw mga ka-farmers ay nandito na naman tayo sa taniman ng ating ampalaya. At kung makita po ninyo mga ka-farmers, mga dahon dito sa gilid ay pinatanggal natin. Yan o. Yan, maliwalas na dito mga ka-farmers, ilalim. Yan. So yan ang pag-usapan natin ngayon umaga mga ka-farmers. Bakit natin pinatanggal ang mga dahon dito sa gilid ng ating ampalaya. So mga farmers, kung bago ka pa lang sa ating channel at kung nagustuhan po ninyo ang mga video about sa farming, about sa pagtatanim, mag-subscribe na po kayo mga ka-farmers kay Police Farmer. At huwag kalimutang i-hit ang notification bell sa inyong screen dyan para palagi kayong ma-notify at hindi niyo ma-miss out ang mga uploads ni Police Farmer. So yan. Yan mga ka-farmers, yan kung makita po ninyo mga bunga ng ampalaya natin. Yan o. So yan. Daming bunga mga ka-farmers. So ngayong araw mga ka-farmers, schedule ng ating pang 12 harvest. So nakapag 11th harvest tayo noong nakaraang araw, nung araw ng Wednesday. Nakapag 11th harvest tayo at ang na-harvest natin ay nasa 176 kilos plus reject na ay almost 200 kilos mga ka-farmers ang na-harvest ng ating mga tauhan. Kasi nga ay hindi tayo nakapag video kasi nasa duty tayo. So yan, pagkita ko sa inyo mga ka-farmers. Ang gusto ko pong pag-usapan natin ay ang reasons behind bakit ko pinatanggal ang mga dahon ng ating ampalaya dito sa gilid. Bakit natin pinatanggal? Kasi ang sabihin ng iba, sayang. Yan, gusto kong ipapaliwanag sa inyo. So yan, bagong lahat mga ka-farmers, gusto ko munang ipapakita ang bunga ng ampalaya natin. Yan o, bunga ng ampalaya natin. Daming bunga mga ka-farmers. Ang mga dahon niya dito sa gitna ay nagsisalubungan na at unti-unti nang nasirado ang mga gitna ng ating ampalaya. Yan. Napakaganda mga ka-farmers oh. Umagang umaga, dito ito yung bubungad sa pagising mo sa umaga mga ka-farmers, bungad sa iyong mga mata. Napakagandang bunga ng ampalaya. So yan. Edad ng ampalaya natin ngayon mga ka-farmers ay 76 days mula na ang inilipat tanim dito sa ating area. So medyo mababa ang dito mga farmers kasi yung mga ang tungkod ya ay bumagsak yata. So yan, paayos natin maya sa mga tauhan natin. So yan mga farmers. So bakit nga ba natin pinatanggal ang mga dahon dito sa gilid mga farmers? Kung maalala po ninyo mga farmers, may mga uploads tayo bakit hindi natin ito pinatanggal noon ang mga dahon dito sa gilid at ang mga sanga. Kasi nga nagpabunga tayo dito sa ilalim. Pinabunga natin ang ating ampalaya dito sa gilid. So ngayon halos ubos na ang mga bunga dito sa gilid. Halos na ubos na nating i-harvest at dito na naman tayo mga ka-farmers nagpapabunga sa itaas. So ibig sabihin tapos na tayo sa pag-harvest dito sa gilid, dito naman tayo sa itaas. So ngayon umiidad ng ating ampalaya 76 days na ang edad niya at unti-unti nang naninilaw ang mga dahon sa gilid at unti-unti nang umaakyat ang fungus sa ating ampalaya mga ka-farmers. So ayan, for practicability reason pinatanggal natin ang mga dahon dito sa gilid para yung mga nutrients na galing sa ating abono na ibibigay natin sa ating ampalaya ay diretso dito sa taas sa mga bunga niya. Hindi nasisipsipin ang mga dahon dito sa gilid at mga sanga dito sa gilid. Kasi nga sayang lang naman kasi wala na tayong makukuhang bunga dito sa gilid. Dito na tayo sa itaas. And then another reason mga ka-farmers, ang mga dahon dito sa gilid na makakapal ay pwedeng pamamahayan ng mga insekto, pwedeng pamamahayan ng mga fungus na siyang pupunta dito sa taas kapag hindi tayo nakapag-spray. So yan. So ngayon kung makita po ninyo, maaliwalas na dito sa ilalim, sa gilid. So
ang gawin na lang natin mga damong ito ay papa-sprayhan natin ng contact herbicide kapag maganda na ang panahon. So isa pang reason mga ka-farmers kung bakit natin pinatanggal ang mga dahon dito sa gilid para makatipid tayo sa insecticide. Kasi mga ka-farmers, kapag makapal dito ang dahon dito sa gilid, kapag nag-spray tayo, kailangan talaga nating kailangan talaga nating isprayhan ng mabuti dito sa gilid para tatalab ang insecticides. Pero kapag tinanggal natin, wala na itong mga dahon dito sa ilalim, dito na lang tayo mag-spray sa taas mga ka-farmers. So ibig sabihin, malaki ang matitipid natin sa insecticides at mga fungicide at foliar na ina-apply natin dito sa ating ampalaya. So yan. Alam ko sa mga ibang farmers, noong umakyat pa lang ang kanilang ampalaya dito, pinapruning nila dito sa gilid, tinatanggal lahat ng mga sanga dito sa gilid at dito na sila nagpapabunga sa itaas. So yan, kanya-kanya naman tayong diskarte mga farmers. Pero ako, ang ginawa ko dito, pinakinabangan ko muna ang mga bunga dito sa gilid. So sa bunga pa lang dito sa gilid na harvest natin ay bawing-bawi na sa puhunan. So ngayon dito na naman tayo sa taas nagpapabunga. So after na napakinabangan ko na ang mga bunga dito sa gilid, saka na ako nagtanggal ng mga dahon na useless na. So after na harvest na natin ang mga bunga dito sa gilid, dito na naman tayo sa taas mag-focus. So yan, napaka-practical na diskarte. So kung pinatanggal ko lahat ng sanga dito noon sa gilid at dito na lang ako naghintay sa taas, ibig sabihin delayed pa ang ang pag-harvest natin. Maghintay pa tayo ng ilang linggo bago tayo makapag-harvest. Pero dito sa gilid, pinabunga ko muna dito sa gilid. For 45 days, 45 to 48 days ay nakapag-seleksyon na ako, nakapag-start na ako mag-harvest. At ngayon, ikadosing harvest na ngayon, ngayong araw. Ayan na. Pang 12 harvest na yan mamaya. So tingnan natin kung ilang kilo ang ma-harvest natin mga ka-farmers. So yan lang, para sa mga beginners, para sa mga baguhan pa at nagtatanong about sa ampalaya. So kung gusto ninyong sundin ang diskarte ko, pwede ninyong sundin. At kung meron man kayong mga sarili ninyong pamamaraan, dagdagan nyo na para lang mapaganda nyo ang bunga ng inyong ampalaya. So hindi ko naman pinipilit na sundin nyo talaga itong pinapakita ko sa video natin. Pero ito po ay isang tips lang para madagdagan ang inyong mga kaalaman. So kung makita po ninyo mga farmers, hindi pa natin natapos na tanggal ang mga dahon dito sa gilid. Dito pa lang tayo sa gitna ng wall ng ating ampalaya. Dito pa lang tayo, hanggang dito pa lang tayo nakapagtanggal. So tatanggalin pa natin ito sa taas. Kasi may mga bunga pa dito, yan o. Sayang pa kung tinanggal nating sanga dito. So unti-unti na tayong akyat dito mga farmers. Sunod na araw wala nang dahon dito sa itaas. So yan. So yan, magpakita ko sa inyo mga farmers ang bunga ng ampalaya natin. Yan o, nagkumpul-kumpul. Mga bunga niya sa isang sa isang vines ay tatlo, apat na piraso. Yan o. Ganyan magbunga si ampalaya, si Galaxy Maxi F1. Ganyan sa magbigay ng mga bunga. So dito sa areang ito hindi pa masyadong nasisirado ang tabla. So pero doon sa kabila ay nasisirado na at mayroong isang twine tayo na bumagsak at saka ipapaayos natin yan sa tawa natin. Yan, makita po ninyo maraming bungang maliliit, maraming bungang malaki. So yan, kung makita din po ninyo, mayroong kumulot dito gagawa ng aphids. Pero yan, gumanda na naman ang talbos niya. Dito sa dulo, maganda na ang talbos niya. Yan, nagbubunga din ulit. Yan o, yan na ang talbos na dito sa dulo. Yan po ay inisprihan natin ng foliar na kilpak at maldilo liquid fertilizer. Yan. Yan mga farmers, malalaki ang mga bunga ng ampalaya natin. Yan, sana matatagal pa ang harvestan dito. Sana marami pa tayong makuha. At sigurado naman tayo na mas mahaba pa ang
buhay ng ampalaya natin, kasi maganda pa ang mga talbos niya at mga bunga niyang maliliit ay madami pa. So alagaan lang natin ang mabuti, alagaan natin ng insecticides, ng fungicides, at siyempre pakapakainin talaga natin every after harvest. Yan yung mga baliko, okay lang yan. So binibili pa naman ng buyer ito 25 pesos per kilo, meron ding 30 pesos per kilo. At sa gourd natin mga ka-farmers, binibili ng buyers 55 pesos per kilo mga ka-farmers. Presyo ng ampalaya natin ngayon, medyo maganda ang presyo ng ampalaya ngayon. So yan. So yan ang mga farmers, video natin ngayon about sa pagpapruning natin ng dahon ng ampalaya natin dito sa gilid. Sana nakatulong sa inyo, sana may natutunan kayo ngayong araw kay Police Farmer. So sa muli mga farmers, magandang araw sa inyong lahat.